Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello, good morning, everyone. Hi there. I am Teacher Julie, your online tutor for today. Okay, let me first share my screen there for a while. Okay. Okay, so I will be, hi there, again, let us embark on a journey of becoming an illustrator. I am Teacher Julie, your illustrator tutor every Friday, 10:30 to 11 a.m. Okay, let me first share my screen. Can you see my, okay, sorry. There you go. Okay. So we will be talking about, our subject for today is illustration for grade 10. And for this week, we will be having the Quarter 1, Week 1, Introduction to Digital Illustration Software. Okay? So, tunay na kay saya kung sa pagkatuto ay sama-sama. Anumang aralin sa Illustration 10, siguradong kakayanin. Tara na at simulan na natin. So, in our Quarter 1, our MELCs or our objectives for this week is, at the end of our tutorial, we are expected to get acquainted with the different digital illustration software available in the market. And we are to identify also some of the digital illustration software. And then, at least we will have time to explore the different illustration software. And of course, how do we value the importance of each digital illustration software? So before we proceed, let me evaluate how we equip you are with recognizing the different terms when it comes to digital illustration. Before that, let's look at our viewers. Okay, let me see our viewers. Hello po.
Sa ating mga viewers, kumusta po? Shout out naman dyan sa ating mga mag-aaral, parents, teachers, tutors. Ayan, sa ating mga mag-aaral, kumusta po? At ako po ang makikita nyo lagi tuwing Biyernes. Ayan. Ayan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga manunood. Simulan natin. Kumustahin natin ang mga ito. Hello po, John Frederick Yap. Good morning, Miss Lucy Mercado. Good morning din po, Michelle, Miss Ella, si Amfiel, Erlinda. Good morning po. Wow, taga San Juan. Alex, good morning. Erlinda, Ferds. Ayan. Good morning din po from Macabebe High School. Naku, mukhang malayo-layo itong Macabebe. Ayan, with Balanga. Oh, tama po ba ako? Bandang Bataan ito, no? Ayan, si Adrian Gonzalez. Mukhang estudyante ko na itong mga to. Robin Lasak, hello. Ayan, si Jericho Orbeta. Ayan. Marami pa po, pasensya na, hindi ko na mababasa lahat. Ayan. Basta kumusta po sa ating mga mag-aaral, lalo na po shout out sa mga taga SDO Mandaluyong, especially po sa Isaac Lopez Integrated School kung saan po ako kasalukuyang nagtuturo. Okay, sabi ko nga, we are to recognize the different terms first when it comes to digital illustration. Ayan. What am I? Oh, familiar kaya tayo sa mga ito? Bago pala yon, bago ko makalimutan sa ating mga mag-aaral, pwede ba kayong kumuha ng papel kung saan pwede tayo magsagot? Or i-ready ang inyong mga cellphones para mag-comment sa ating chat box. Okay, what am I? Familiar ba kayo sa mga icons na to? Okay. What am I? It is, or these are, computer software that allows us to draw and create art, illustrations, logos, and the like. Okay. Letter A, illustration software. B, office productivity software. C, photography software. Or D, graphic software. Pwede mag-type sa ating chat box. Or pwede ring isulat sa mga papel. Ayan, tingnan natin. Yes, drawing up daw. Tingnan natin, ano kaya ang sagot sa ating unang question? Letter D daw, sabi ni Justine. Ayan, love Tagonon. Good morning sa ating mga viewers. Ayan po, sabi, illustration software. So, ang tamang sagot po ay letter A. Tama. Ayan. So, pwede rin po, no? Illustration, graphic software, pero since we are tackling about illustrations, mas tama pong gamitin ang illustration software. Okay. Next po. What am I? Ayan. Isa po ito sa mga gurong andunong. These are graphics that are made up of path. A, simple graphics. B, photographics. C, raster graphics. D, vector graphics. Ano kaya ito? Yan. Alam, may nagsagot es, okay lang, atin naman tong aaralin. Huwag malungkot pag mali. Kaya nandito tayo para alamin natin ano po ba yung mga tamang terms. Ayan, sabi may B, may A. Okay. Simple graphics. Okay. When you say path, ito yung ating mga letter D. Ito yung ating vector graphics. So, huwag kayong mag-alala. Aaralin natin ang mga yan. Okay. Yes. Letter D. Tama. Yan. Marami naman pong sagot. Yung mga mali, huwag malungkot. Aaralin po natin yan muli. Now, next number po. Name the types for raster graphics. Okay. Letter A, point doc or point dot XLS dot PDF. Letter B, point doc or dot AI dot BMP. Or C, dot JPEG dot BMP or dot GIF.
Or D, .ai, .svg, or .pdf. Ano kaya ang tamang sagot? Raster graphics. Okay, may nagsagot ng B, merong C. Ayan. Justin, mabilis ha. John Michael ko, ayan. Good morning sa inyo lahat, sa ating mga viewers. Sasha, letter A. Okay, so ano ang tamang sagot sa ating mga raster graphics? It is letter C. Ayan, letter C po yun. Again, wag malungkot. Aaralin po natin yan lahat. Okay, next. Ayan, dito naman po tayo. What or name the file types for vector graphics? Okay? Letter A, point doc, point XLS, or point PDF. Letter B, doc.ai or .bmp. Or C, .jpeg, BMP, or GIF. Or D, .ai, .svg, or .pdf. Ano kaya dito? Kanina, nakapagsagot na tayo sa raster. Ito naman ay vector. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan natin sa ating may A, may B. Ayan. May letter C. O sa mga hindi alam, wag malungkot. Sa mga nagkakamali, wag din malungkot. Aaralin natin yan ngayon. Okay, ang sagot ay .ai or letter D, .ai, .svg, or .pdf. O, ang sagot ay letter D. Ayan. Huwag malungkot. Aralin natin yan. Okay, huwag mag-alala. Next. Punta naman tayo sa examples of a vector graphics software. Ayan, familiar ba kayo dyan? Ay, sorry. Ayan. So, ano ang mga choices? A, Adobe Photoshop or .gmp. Ay, sorry. Next. Ay, sorry. Ay, nawala ang aking no? Balik ko lang po, pasensya na ang ating no? Nawala yung aking PowerPoint, sorry. Ayan, ibalik ko lang. Excited yata ang PowerPoint, nauna na siya. Ayan, dito tayo. Balikan natin, no? Nasa anong slide na ba ako? Sorry, pasensya na. Ayan, dahil live tayo at wala tayong pinipili talaga, no? O, balik tayo sa ating tanong na what are the examples of a vector graphic software? Letter A, Adobe Photoshop or GIMP. Letter B, Adobe Illustrator, CorelDRAW. C, Calculator, Notepad, and D, Microsoft Word and Excel. Ayan. So, nakikita natin yung mga, may H ha. Ayan, nakikita natin na may mga familiar softwares tayo. Mas kilala nila sila Adobe Photoshop, no? Ayan. So, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B, vector graphic software. Ang example niyan ay Adobe Illustrator at CorelDRAW. Aralin natin yan. Okay. Ano ba yung mga graphic software? Di ba nalilito tayo? Graphic software na paghahalo natin si Photoshop, ayan, si Adobe Illustrator, si GIMP, si PaintSci, ayan, i-identify natin yung mga yan. Si CorelDRAW, ito ay sumunod si Medibang, ayan. Ito si Medibang, sorry, hindi ko na pointer. Ito ang pinaka-familiar sa atin, no? Si MS Paint, ayan. Ayan ang mga common software na ginagamit natin. Pero ano ba yung mga pagkakaiba nila? What is a digital graphic? Or yung mga picture na ginagamit natin na nakikita natin sa computer, sa ating mga social media accounts. So, ang tawag natin doon ay digital graphic or graphics. These are images that are generated by a computer or any gadget. Examples are photographs, line art, logo,
diagram, mapa, yung mga picture natin, mga selfie. Yun yung mga tinatawag nating graphic. Ayan yung makikita natin using our cellphones or ating mga computer or laptops. Okay, let's have another term which is pixel. Ayan. Yun naririnig natin madalas, ay pixelated yung pictures mo. Ayan. Ano ba yung pixel na sinasabi? Ito yung maliliit na dots or squares ng ating mga pictures. So pag in-stretch mo yung mga picture, yan na yung para siyang nasisira yung mga picture. Ayan. Those are dots that make up the image itself. Ayan. So, maliliit para siyang square. So, pixel or sinasabi natin na picture element. Ayan. Let's discuss the types of graphics. Ito yung kinukumpara natin kanina, si raster at si vector. Unahin natin si raster graphics. Raster graphics or bitmap graphics are composed of individual pixels or color. Kung nakikita natin kanina, ito yung naka-zoom na raster graphics, mga boxes siya with different colors. So, may gray, may black, may yellow, may cream. Ayan, makikita natin yan. Pag medyo niliitan mo yung image, hindi mo na masyadong mapapansin yung mga boxes or pixels. And each color contributes to the whole graphic. So, kala natin squares lang siya. Pero pag binuo mo, graphic na pala yon. Ano ba yung mga example ng graphics, ng raster graphics na software? These are Adobe Photoshop, GIMP, MS Paint, ayan. And ano ba yung mga graphic file types or raster graphic file types? Ito yung JPEG or .jpg. Ayan, madalas natin yan ginagamit sa sa ating mga social media accounts. .jpeg, .gif, ayan, .png, .psd. Isa-isahin natin. Ano ba yung JPEG? Joint Photographic Experts Group. Ang GIF, ito mostly yung gumagalaw. Minsan pag nilagay natin siya sa PowerPoint, ayan, gagalaw yan. Pwede siyang mapa-animate. Ayan, Graphics Interchange Format. The PNG, Portable Network Graphics. Pwede rin dito yung halimbawa, ang shape ay circle, pwede nating tanggalin yung paligid ng circle para pag pinaste natin siya sa isang document ay wala siyang puting area. And meron din tayong .tiff, Tag Image File Format. And yung madalas natin, yun yung mga nagpipaint. Ayan, Microsoft Paint. Bitmap Image File. Ayan. So, ayun ang bumubuo ng raster graphics. Punta naman tayo sa vector graphics. Ayan. Makikita niyo yung comparison. Ito kasi naka-zoom lang. Pero, pag itong picture na ito ay na-zoom din natin, hindi siya mapipixelate. Kasi nga sabi natin, vector graphics siya. And these are made up of paths. Okay? Ano ba yung sinasabi natin na vector graphics? Example, we have the Adobe Illustrator, the Corel Draw, and Inkscape. Ayan, marami pa yan. Ilan lang to sa mga examples na pwede nyong malaman. Sige, tingnan nga natin sa ating mga viewers. Alin kaya ang madalas yung ginagamit sa mga nag-digital imaging? Tingnan natin nga sa ating mga viewers, sa ating mga mag-aaral. Ano ba yung mga ginagamit yung mga graphics software? Ayan. Pag sinabing graphics software, pwede natin yung raster or vector. Yes, Mr. Mark. Ayan. Pixel is a square. Okay? EBS Paint. Yes, EBS Paint. Ginagamit yan. Madalas yan. Yes, raster graphics. Yung mga nagdi-digital arts, yan. Lalo yung mga pixel art, ayan. Gumagamit yan ng mga graphics, vector graphics. Photoshop, okay. Tulad nga ng nasabi natin, si Photoshop ay isang raster graphics software. Ayan. Bakit? Ano ba yung mga napoproduce ni Photoshop? Ang mga file type niyan ay .jpeg, .pdf,
.jpeg, .png, ayan. Ayan yung sa Photoshop. Pag sa vector, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape. Okay. Ang pagkakaiba naman nito, tandaan, ang pagkakaiba sa akin ano, in my experience, Photoshop, mas madalas ko siyang ginagamit pag edit ako ng images. Pag nagdo-drawing ako, mas gamay ko naman si Adobe Illustrator. Minsan sa ano natin yan, sa preference natin yan, kung saan natin gamay or saan tayo mas sanay. Okay. Ayan, raster graphics. Tanong, sabi ni Sir Mark, paano po nagagawang cartoons ang sarili? Yung mga nakikita ko sa ating mga social media page, ano yon, meron na silang mga ginagamit na app. When it comes to naman kung gusto mo na ikaw yung mismo mag-drawing, ang magandang gamitin dyan ay katulad ng Adobe Illustrator at ng Inkscape. Yan yung vector graphics or pixel art. Pero may mga gamay na si Photoshop, ginagamit din nila si Photoshop. Ayun. Pwede rin kasi yung pang-drawing, no? Ayan. Salamat. Okay. Next tayo. Handa na ba kayo? May natandaan ba kayo? Okay. I-challenge ko kayo ngayon. Magkakaroon tayo ng activity in a short bond paper. You have this option, no? Kung meron kayong art materials or kung meron kayong pang-drawing dyan, kahit lapis lang yan, walang problema. In a short bond paper and using any art medium at home. Kasi bawal tayong lumabas. So, stay at home lang tayo. Ayan, handa na daw sila. Ayan, mag-create tayo ng isang artwork with the theme Students in the New Normal. Paano na ba kayo nag-aaral ngayon? Paano kayo habang nasa bahay? Katulad natin ngayon, nasa bahay kayo, pero natututo tayo, no? And in 5 to 10 sentences, identify the things or part of your artwork that can be easily done in a digital illustration software. So, yung nakakapag-digital, ma-identify nyo na aling part doon yung madaling drawing sa digital. Sa atin namang mga manual drawing or magagamit tayo ng art materials, identify natin, paano kaya kung ako ay nag-digital software? Paano kaya kung kaya ko na siyang gawin sa Photoshop? Alin kayang part dito ang madaling gawin? Ayan. Kaya ba? Ayan, handa na sila. Yes, try natin mag-drawing ha, tandaan. Students in the new normal, lalo ngayon. School year 2020, 2021, 2022, ayun, ang dami. Ayan. Pagkatapos na, syempre, ang artwork, hindi yan natatapos ng ilang minuto lang. Tandaan nyo, ang artwork, ang mga artists, bumubuo siya ng oras at humahanap ng inspirasyon. So, meron tayong mga ilang araw or ilang oras para gawin at pagkatapos nating gawin yon, pwede nating ipadala sa edtech@deped.gov.ph. Pwede rin sa email ko. Ayan, julian.esparagoza002@deped.gov.ph or sa ating yung live page natin. Pwede nyong i-comment sa baba para makita rin ang ating mga viewers today. And malay nyo, if-feature natin ang inyong artwork next week. Makikita tayo next week, next Friday po ulit, no? Yan. Ready ba? Ang ating mga viewers, handa ba? Sorry. Yes. Drawing po. Paano nyo ipapakita ang inyong sarili bilang estudyante sa sitwasyon natin ngayon, in the new normal? Ayan, pakita natin sa paggawa ng isang artwork. Okay? Ayan, kung handa na, yan, bigyan ko na kayo ng ilang minuto para mag-isip. Sige nga, share nyo sa akin, ano na ba yung naiisip nyo muna? Mag-isip lang tayo, ano ba ang pwede nyo i-drawing? Halimbawa, ako'y nagdo-drawing sa harap ng cellphone. Ayan, sige nga, tingnan natin ang mga, ano ba i-drawing nyo? Sige nga, bigyan nyo ako ng idea. Paano nyo ipapakita ang sarili bilang students in the new normal? Paano ba ang klase nyo?
Na kayo ba ay nasa loob ng kwarto? Kayo ba ay may scenery na nakikita? Ayan, tingnan natin. Share naman kayo, ano yung gusto niyong i-drawing bilang students in the new normal? Ayan, ating mga ICT students na nagdo-drawing na. Ano kaya ang ido-drawing? Ibalik natin dito, ano? Balik natin. Ano ba yung gagawin? Ayan, ibalik natin, students in the new normal. Share nyo naman, ano? Ayan, sabi ni Sir Mark, ako'y magdo-drawing ng nanonood siya ng DepEd TV. Yes, very useful. Maganda yan. Gusto ko yan makita, sir, ha? Post natin yan sa ating link and sa ating pwedeng email mo sa akin or sa ating hindi ako naniniwala hindi ka marunong mag-drawing. Alam nyo ba? Masasanay din kayo kahit stickman nagsisimula. Ang mga animations ngayon may stickman animations na. So, imagination lang. Akala nyo pangit ang drawing nyo, pero hindi totoo yon. May sarili-sarili tayong kakayahan sa pagdodrawing. Kumbaga style. Style natin yan. O, yan. Huwag malungkot, hindi totoo yan na hindi kayo marunong mag-drawing at masasanay din kayo. Ayan. So, after nga, huwag kakalimutan ipadala sa ating email at or pwede dito sa ating live. Okay. Ayan, si John Ivan, ang drawing niya jeep. Bakit kaya jeep, in the new normal? Sige, gusto kong makita yan sa ating next week, i-feature na lang natin yan sa ating page next week or sa ating lesson, okay? Meron na lang tayong 5 minuto. Okay. Kumusta kaya? May natutunan ba ang ating mga audience? Ituloy natin yung mga pagdodrawing yan, ha? At gusto kong makita yan, i-post natin sa ating FB page ng EdTech. Okay. Yan. Ano kaya natuto? Mag-drawing ng watching, ano daw yon? Siguro habang nanonood ng DepEd TV, meron tayong module sa tabi. Sinasabayan natin yung DepEd TV. Ayan. Gagaling, ha? Salamat sa inyong mga comment. Salamat sa ating mga viewers. At sana kayo ay natuto sa ating discussion. Sa ating generalization. Ano ba ulit ang digital illustration software? Okay. Digital or saan daw ipapasa, sir? Ibalik ko po ang ating ito. Ayan, sa edtech@deped.gov.ph or sa aking email or pwede dito sa live feed natin, no? Babalikan na lang natin yung live feed. Pwede niyong i-post dyan para makita rin ng ating mga viewer. Ayan. Huwag kakalimutan na para ma-feature natin ang inyong drawing. Okay. So, ano nga ulit ang digital illustration software? So, this software are used as tool for creating artwork. So, mahilig mag-drawing, simulan na natin i-explore to next week. And this software are producing vector graphics. As we go on, no, alamin pa natin anong advantage pag nagdo-drawing ka ng vector graphics. And it can be installed in a computer or mobile devices. So, pwede ka mamili kung saan ka mas gamay. Sa computer or mobile at kung ano ang meron tayo. Ayan. May tanong pa po ba? Sige. Ayan. Kumusta ang aking mga audience? Tayo ba ay natuto? Ayan. Siguro engrossed na engrossed kayo sa pagdodrawing, ano? So, ayan. Tandaan ha. Makikita ko yan next week. And then, I will be leaving you with the quotation from Albert Einstein. Creativity is intelligence having fun. So, nagsabi kanina, hindi siya marunong mag-drawing. Tandaan, have fun. Use your creativity. Ayan, i-challenge nyo yung sarili nyo na kaya ko mag-drawing kahit stickman, nagiging maganda. Use your imagination. Halimbawa, nasa bahay ka o kaya ano ba yung view sa labas mo. Ayan, pwede natin gamitin yon. Okay? So, I am very delighted to know that you are all here this morning. Sinamahan nyo ko sa umagang ito. And I hope
that you will discern our topic so that our activities in Illustration 10 will be more productive and exciting. Aasahan ko na magkikita ulit tayo next week. And always bear in mind that education will advance to the capable child, lalo na ang ating mga creative and innovative students. So strive hard and burn the midnight oil to make your dreams turn into reality. Muli, samahan niyo po si Teacher Julie. Sa susunod na Biyernes, tandaan kung kakayahan ating huhubugin, abilidad ay nasa atin. Hanggang sa muli po. Ayan, shout out tayo sa ating mga estudyante. Hello po, Christine Joy. Ayan. Salamat po sa mga nag-cooperate and nakisaya sa araw na ito. See you again next Friday. Bye-bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!